Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako po muli lagat ng Mindanao. Ibabahagi ko lang ang aking nakakatakot na karanasan sa kababalaghan, mga bagay na mahirap ipaliwanag. Napakiwari ko'y may kaugnayan sa sinasabi nating aswang. Bale, dalawang maiikling kwento lang po ito, sir, pero totoong experience ko po. Taong 1995, bata pa ako noon. Nakatira kami sa bahay ng lolo ko sa mother side sa isang lugar sakop ng Surigao City. Malapit kami sa Ilog Alat, konektado sa dagat. Matubig at maputik ang lugar, pero may mga ginawang daanan na tulay na yari lang sa tabla upang hindi malubog sa tubig yung dadaan. Alas 6 ng gabi, nung lumabas ako ng bahay, nandun yung mga kapitbahay namin na mga kabataan at nag-uumpukan. Paglapit ko, nagkwentuhan pala sila tungkol sa aswang. So ako naman, nakinig na rin. Hanggang sa sinabi ni Kuya Nel na wag daw kami magkumpiyansa sa matandang kuba na taga roon lang din sa lugar, sapagkat isa umano itong aswang ayon na rin sa usap-usapan ng mga tao roon. Isa sa kanyang basehan, nagsisilbing patunay na totoo ang kanyang mga sinasabi, ay nung minsan dumaan daw sa kanila ng madaling araw yung matandang kuba. Laking pagtataka ni Kuya Nel dahil tinakbo lang daw nito ng kaitulin at walang kahirap-hirap ang tablang tulay na daanan ng tao. Kung umaga, hirap maglakad ang matandang yon. Pero kapag gabi, akala mo bumata ang kilos. Ako naman nun, Sir Alex, kasi nga mga bata lang naman kami nun. Wala lang yung sinabi ni Kuya tungkol sa matandang kuba. Nakikinig nga, pero tumatagos lang sa kabilang tenga yung mga sinasabi niya. Ang nasa isip lang talaga namin nun ay ang maglaro. Fast forward po tayo. Taong 1998, umalis kami kina lolo. Doon naman tumira sa bahay ng lolo at lola ko sa father's side. Yung lugar po nila ay malayo sa syudad. Ilang taon din po, sir, na hindi ako nakapasyal sa dati naming tinitirhan o doon kina lolo sa mother's side. Nung nag-aaral na ako sa kolehiyo, nagkasundo kami ng aking mga kagrupo sa sayaw na doon na mag-practice sa bahay ng isa naming kasamahan. At doon na rin matulog pagkatapos. Yung bahay nila, kalahati ay simento, kalahati plywood at yung bubong ay nipa. Napakapayapa ng lugar gawa ng malayo ito sa kabihasnan. Ang likurang bahagi ay palayan at nasa gilid ito ng tulay. Naalala ko yung dati naming tinitirhan doon kina lolo sa mother's side kasi nasa mga 4 na kilometro lang ang distansya nito mula sa bahay ng aking kaklase. At yun na nga po, kinagabihan noon, nung natulog na kami na naginip ako ng parang totoo. May nakita akong batang babae na iyak ng iyak. Siguro ang edad nito nasa mga 7 taong gulang. Nilapitan ko siya at tinanong kasi sobrang nakakaawa yung kanyang mga mata. Langga, bakit ka umiiyak? Hinabol ako ng aswang, tito. Tulungan mo ko. Ha? Nasaan ang aswang? Nandun lang nagtatago. Wika ng bata habang patuloy sa pag-iyak.
Naalarma ako kung kaya hinanap ko kung saan nagtatago yung aswang na sinasabi niya. Nang ilang sandali pa, nagulat ako sa aking nakita. Paano kasi yung sinasabi ng bata na aswang? Ang nakita ko ay walang iba kundi ang mukha ng matandang kuba na kapitbahay namin sa dating tinitirhan. Nakatayo di kalayuan, siguro mga nasa 10 hanggang 15 metros ang distansya. Galit na galit at nakatitig sa aming dalawa. Dali-dali kong hinawakan ang kamay ng bata at sinabing tumakbo na. Ngunit kahit saan kami magpunta, nasusundan pa rin at naaabutan talaga ng aswang. Sabi nila, kapag nasa ilalim ka raw ng kanilang kapangyarihan, talagang matatalo ka. Kaya sa aking panaginip, kahit saan kami magpunta noon at magtago, madali lang kami na habulin ng wakwak. Yung mukha ng matanda, wala naman pong kakaiba. Ang napansin ko lang sa kanya, matulin siyang tumakbo tulad sa ikinuwento ni Kuya Nel dati nung maliliit na bata pa lang kami. At dahil parang wala kaming ligtas sa aswang, hinarap ko na ito. Yung bata ay nasa likuran ko at patuloy pa rin sa pag-iiyak kasi nga takot na takot. Ang nasa isip ko, marka bahala na lang. Ilang sandali nun, biglang tumakbo ang aswang ng sobrang tulin at lumundag papunta sa amin. Sobrang bilis ng pangyayari na sa isang iglap ay nasa harapan ko na ito. Nakakatakot ang hitsura sapagkat bigla itong nagbago. Parang aso, pula ang mata at naglalaway pa. Umaakma na siyang kakagat sa akin noon at dahil malakas ito na sa aking pakiwari ay hindi ko talaga kakayanin, ang ginawa ko na lang, umikit at nagdasal sa Panginoong Diyos sa langit. Pagkasambit ko ng katagang amin, bigla po akong nagising. Dilat na dilat ang mata, pinagpawisan ng sobra at dinig ko talaga ang malakas na kalabog ng aking dibdib. Laking pasalamat ko dahil isang masamang panaginip lang pala. Ngunit akin ring napagtanto na hindi basta panaginip ang nangyari dahil nakita ko po na may butas na yung bubong na nipa dun mismo sa tapat kung saan ako nakahiga at may nakasilip pa na tingin ko ay isang malaking pusa. Naglakad ito bigla at dinig ko talaga yung bawat apak niya hanggang sa paglundag papunta sa lupa na akala mo sobrang bigat. Pumasok agad sa aking isip na baka yung pusang nasa itaas ay isang aswang at siya yung matandang kuba sa aking panaginip. Nang dahil doon, lahat ng mga sinabi ni Kuya Nel dati nung mga bata pa lang kami, bumalik sa aking alaala. Makalipas ang ilang buwan, hindi ko inasahan na magkakasalubong kami ng matandang kuba sa daan na pinaghihinalaang aswang. Nang makita niya akong papalapit, hindi siya mapakali. Bigla na lang huminto at parang hindi sigurado sa kanyang mga gagawin. Pati yung batang kasama niya nagtaka rin sa kilos ng matanda. Ibababa ang plastik na may lamang pinamili, iaangat, tapos titignan ang laman. Basta mga ganoong reaksyon na para bang halatang balisa, Sir Alex. At ang napansin ko pa noon, walang pagbabago yung kanyang hitsura. Magmula nung nakita ko siya noong ako'y bata pa lang, hanggang ng mga panahong yon, ganun na ganun pa rin ang hitsura nito kahit matagal ng panahon ang lumipas. Para bang hindi siya tumatanda. Yung mga kaedaran niya sa lugar nila lolo, lahat ay patay na. Siya na lang yung bukod tanging natira. At eto pa, Sir Alex, nagtaka ako kasi yung kasama niyang bata, yun ang nasa aking panaginip. Pero napag-alaman ko rin kinalaunan na apo niya pala ito. Ang di ko lang maintindihan nun ay kung bakit kasama ko ang batang yun sa aking panaginip
at umiiyak pa. Nakakapagtaka lang kasi unang beses ko lang naman nakita yung bata. At yun na nga po, nung nagkasalubong na nga kami, nagsalita ako ng pabulong pero yung tipong maririnig niya. Ang sabi ko'y galit ako sa kanya dahil isa siyang aswang pero hindi niya ako kaya. Matapos nun, halatang naratel siya. Kaya nang dahil doon, mas lalong nagtaka yung batang kasama niya. Ako naman ay dumiretso na rin sa paglalakad. Ang mga aswang ay maraming abilidad. Yung iba, dinadaan nila sa panaginip. Subalit hindi basta panaginip dahil nandyan talaga ang kanilang presensya. Kung mahina ang iyong pananampalataya, maaari kang makuha. Pero salamat sa Diyos dahil hindi siya nagtagumpay sa kaniyang masamang balak sa akin. At eto naman po ang pangalawa kong karanasan. Tungkol naman po ito sa mga payong nalaman ko sa aking kaibigan sa high school na tawagin na lang natin sa pangalang Anton. Ilang taon din po kami bago ulit nagkita. Napansin ko sa kanya na iba na ang kanyang pag-uugali. Hindi na siya katulad ng dati na makulit, hyper at masiyahing tao. Kahit sa galaw at paraan ng pananalita, parang hindi na talaga ang kaibigan ko. Siyempre ang tao kapag tumatanda, minsan nag-iiba talaga ang ugali. Dala na rin yan marahil ng mga problema o pagsubok sa buhay. Inaya ko siya na magtagay kami para makapagkwentuhan. Kaso ayaw niya na rin at mag-food trip na lang daw. Kaya yon, kumain na lang kami. Inamin niya sa akin, Sir Alex, na kaya maraming nagbago sa kanya ay dahil isa na umano siyang antingero. Tinanong ko siya kung ano yung mga patunay na gumagana yung kanyang mga anting-anting. Ang sagot nito, kapag may hindi magandang mangyari sa isang lugar kung saan siya halimbawa naroroon, 5 minuto may makikita umano siyang mga sinyales. Kaya may oras pa para makaalis sa naturang lugar. Sa kanyang mga sinabi, talaga namang mapapamangha ka. Isa sa mga hindi ko makakalimutang sinabi niya, gumraduate daw siya sa kolehiyo nang hindi gumastos ng malaking pera. Sapagkat ayon sa kanya, isang tapik niya lang umano sa balikat ng mga teacher at din sa school. Mapapasunod niya ang mga ito sa kahit na anong gusto niya. Kaya naisip ko rin noon, kaliwa ang anting na taglay ni Anton. Inalok niya ako na turuan ng kanyang mga kaalaman. Magaan daw kasi ang kanyang kalooban at ng mga anting sa akin. Pasensya ka na, Anton. Ayoko lang muna sa mga ganyan. O sige, ikaw bahala agad. Marami kaming napagkwentuhan kung ano-anong kababalaghan. Aswang at isa na rito ay yung nananaginip ka ng masama. Kapag nasa sitwasyon ka raw na ganon, pilitin mo na igalaw yung hinlalaki sa paa. At tiyak, magigising ka. Marami rin siyang payo at ang isa nun na hindi ko makakalimutan ay yung kapag may ibibigay daw na karne na square ang pagkahiwa at may mga dugo-dugo pa. Kung hindi mo kakilala ang nagbigay o kapag may history na may lahi ng aswang, mabuti pang itapon na lang. Sapagkat may posibilidad umano na yayang gawin ka ng aswang. Hindi ko inasahan pero ang mga payo niyang yon ay nangyari talaga sa akin. Makalipas ang ilang buwan, una, habang natutulog sa hapon nagising ako, nakikita ko ang paligid. Kaso hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Binangungot, Sir Alex, sa madaling salita. Buti na lang, naalala ko yung sinabi ng aking kaibigan. Ginawa ko ito. Pilit ginalaw ang aking hinlalaki sa paa at yun, nagising ako ng tuluyan. Kaya laking pasalamat ko kay Anton kasi natuto rin talaga ako sa kanya. Kahit simpleng kaalaman lang,
pero nakapagpasalba pa rin talaga ng buhay. May kapitbahay kaming mga kamag-anak lang din po namin, Sir Alex. Pangalanan na lang natin si tita bilang si Ante Bilik. Ang nanay ng tita ko ay usap-usapan na aswang, pero pagkakaalam ko matagal na itong wala. Ngunit dahil sa aking panaginip, mayroon po akong natuklasan. Madalas akong pumupunta sa bahay nila tita para manood ng mga cartoons. Isang gabi, doon ako natulog sa tindahan nila lolo sa folding bed. Nanaginip ako na may ibinigay daw na karne sa aking kapatid na babae at nakita ko na square ang pagkahiwa ng mga ito at may mga dugu-dugu pa kung kaya tinanong ko siya. Sinong nagbigay nito sa iyo, ate? Si Auntie Bilik, bakit? Naku, ibalik mo yan, ate. Bakit naman? Yayang gawin ka niya, no? Ano bang pinagsasabi mo, lagat? Totoong sinasabi ko. Akin na nga yan, ibabalik ko ito sa kanila. Sabay kuha ko sa mga karne kay ate, tapos pumunta kina Tita Bilik. Pagdating doon, nagsisigaw na ako sa labas ng bahay nila at sinabing bakit kami binibigyan ng mga karning pangyanggaw. Lumabas naman si tita at sumagot. Ang sabi niya, inutusan lang daw siya ng kanyang nanay na ibigay ang mga karning yon sa aking kapatid. Hindi ako nakapagsalita kasi pagkakaalam ko matagal nang pumanaw yung nanay nila. Kasunod nun, bigla na lang bumukas ang bintana sa second floor. Nang ilabot ako dahil dumungaw dun yung kanyang nanay na matanda na. Ba't ngayon ko lang nakita ang matandang yan? Tanong sa sarili na puno ng pagtataka. Matapos nun, nagising ako bigla. Pagtingin ko sa orasan, 2:00 na ng madaling araw. Nakatagilid yung aking posisyon. Habol hininga ako noon na akala mo galing sa takbuhan. Pero salamat sa Panginoon dahil panaginip lang. Kung ano-ano na lang ang aking napapanaginipan noon. Pero eto, sir, pagkamulat ko sa aking mga mata, sa maniwala kayo o hindi, may pusang kulay abuhin sa aking harapan na nakatitig. At ang nakakatakot pa, yung kanyang mga mata ay parang mata talaga ng tao. Pagkagising ko ay nagkatitigan kami. Mga 10 segundo rin siguro bago ito biglang umatras. Tapos, tumakbo palabas hanggang nawala. Kaya ang naisip ko, hindi basta panaginip ang nangyari. Baka hindi ordinaryo ang pusang yon. Baka isang aswang. At dahil hindi naman po tayo takot dyan, bumalik na ako sa pagtulog. Pagkagising sa umaga, nakalimutan ko ang panaginip na yon. As in, hindi ko talaga naalala. 5:00 ng hapon, excited na ako na pumunta sa bahay nila tita para manood ng mga paborito naming cartoons. At dahil relatives ko lang sila, dire-diretso na ako sa loob ng bahay. Maya-maya nun, nawala ang focus ko sa panunood. Paano kasi? May dumaan na matandang babae sa harap namin. At kasunod nun, bumalik yung aking alaala tungkol sa panaginip kagabi. Paano kasi, sir? Kamukhang kamukha yung matanda na dumaan. Pati yung kanyang kasuotan, parehong pareho sa aking panaginip. Ganun na lang ang aking pagtataka kasi unang beses kong makita na may matanda pala sa bahay nila, kung kaya tinanong ko ang aking pinsan. Ang sagot nito, lola niya raw nakakarating lang kahapon. Nakakapagtaka lang, bunsod ng mas nauna ko pang nakita yung matanda sa aking panaginip kesa sa personal. At ang nakakatakot pa sa kwentong ito, ang matandang yun ay isang aswang. At kung bakit ko siya napanaginipan ay dahil may mga aswang na umaatake raw sa panaginip. Gusto sigurong ipamana sa amin
yung kanyang lihim. Pero pasalamat pa rin kami dahil hindi naman po nangyari. Nang dahil sa pangyayari, aming nalaman na ang nanay pala ni tita buhay pa at kasama pa nila. At yun na po ang aking kwento, Sir Alex. Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayari sa totoong buhay na nag-umpisa lang sa panaginip. Hanggang sa muli, Lagat ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.